BBM, okay, you are fired. Pinagawa yung tarpaulin yung sinasabi ko. Papipirmahan pa nga lang natin yan nakatarpaulin na. BBM, you're fired. Sara, lead us now. Yan, Sara, lead us. BBM, you're fired. Okay, no? Yung Agila, no? BBM, nandun yun no? Iba kasi sabi, resign tayo, BBM, you're fired. Terminated ka. Hanip ka. Ganun ba? Nakakainis ka. You're not. Alam nyo, hindi tayo dapat natatakot sa mga hinalal natin. Kasi yung mali yung notion natin, understandable. Excuse me, hangin. 300 years under Spanish colonization. 300 plus years, 333 yata, if I remember right. In my social studies, history. 300 plus years of Spanish colonization, mga Indio tayo, mga Praile, mga Kastila, nakabaw lang tayo na. Hindi ka pwedeng makatinga lang ganon. Nakaganon ka lang. To show yung under tayo sa kanila. Kaya subscribe kayo dapat. Dito sa Pinoy Survivor ilang subscriber tayo? 60 plus. O 64. O kung nag-subscribe kayo lahat dun sa Filipino Guerrilla Forces TV, ang sarap mag-live. Iwanan ko na itong Pinoy Survivor, doon ako magla-live. Para lahat ng kikitain doon, mailalagay ko sa FGF. Nood bang kayo nood? Ulit-ulitin nyo. Kahit mag-vlog ako doon ng 10 oras o 10 araw, 24 hours, marathon. O lalabanan ko kayo. Tapos matulog ako 1 linggo. Hindi mo nga, 6 na oras ka magsalita, Diyos ko. Para ka namang may kondisyon ka sa puso, 6 na oras ka magsalita. Imagine, At great risk to me. O, di ba? To my own personal safety. To my own personal, Pucha, nagbablog ako para lang sa taong bayan. Imagine, tas yung iba, hahamunin pa akong pumunta doon sa liwasan. Mambunan ako ron. Napanood ko, nakapangpayong daw yung plug. Payong yung plug. Nakapatong yung plug doon sa payong, Ginagawang issue ngayon yun. Anda daw yung kasuhan, etc. etc. Kutangin ng mga tao. Yun na lang ba ikakaso ninyo? Ayop yan. Imagine, nakaganyan yung plug, pumatong doon sa payong. Tama ba yun? O pinatong niya yung plug doon sa payong para gawin daw payong. Di pa tela yung plug. Ano yun? Nylon ba yun? Gagawin yung issue. Sige, gawin yung issue. Tela lang yung plug. Hanip kayo. Stupido. Kayong mga nagko-comment na yung plug ginawang payong, ginawang tanga. Yung plug, tela lang yon. Nagkaroon ng halaga yung plug dahil sa atin, sa puso natin, ginawa nating plug yon. Ginawa natin solemn. Ay, nako. Napakahalaga yung plug na ginawang payong, pero yung kinagawa ng mga politiko nating tinatarantado tayo, hindi ba halaga? Ninanakawan na tayong bilyon-bilyon, trilyon. Hindi mahalaga. Hindi kayo makapunta sa rally. Hindi kayo ingay ko na naman. Maka-complain ako ng barangay. Hindi kayo excuse me. Hindi kayo yun yung i-issue nyo. Plug. Ginawang payong. Ng putya, nabasa. Pero hindi issue yung nag-kokokay ng presidente. Hindi issue yung ginagawang promotion system, assignment sa armed forces. Hindi issue yung ginawa ng PNP na sobrang abuso sa KOJ. Hindi issue yung PI na yan, na sandamakal na pera lumabas, yung mga ayuda na yan, yung mga travel expenses nila. Hindi issue yun. Putragis kayo. Lahat ng ginagawa, yan na naman puso ko. Lahat ng ginagawa nila, labag sa konstitusyon, and it is a bearing to the Republic of the Philippines, which is represented by the flag, a piece of cloth na nilagyan natin na meaning. Kung tayo na issue yung flag na binabasa, hindi issue yung mga ginanakaw sa ating trilyon. Tangin ng mga yan. Magkakagera na ang Pilipinas, hindi tayo handa, hindi issue yun. Gago. Magbato kayo ng mas malalim, hindi yung mababaw. Wala kayo hugutin na
Sa mga nabasa ko ng mga ano, mga sa Facebook post, no? Pati mga PMAyer pa, nakakaya kayo. Tangina yun, sana magan. Kung ako lang naging upper class nyo lahat, inupakan ko kayo eh. God damn, sana magan. You make an issue out of the plug and then hindi issue sa inyo yung mga ginagawa ng gobyerno. Tantado. Nasaan yung courage, integrity, loyalty ninyo? Honor system pa tayo. Burahin niyo yung honor system na yan. Gago. Tama na, may naulo ko. Masama akong magalit eh. Masama akong magalit. Okay, good afternoon po. May FJ po ba? Okay, thank you JC ano kayo? Mag-form kayo dyan. No Jeff NT, magandang hapon po, Commander Dado, magandang hapon. No Jeff NT. Yan nagsimula na ako kagad ng sermon, ano? Pati mga nananahimik na PMA, sinermon ako. Wala man lang yung issue yung plug na yan, hayop yan. Mababasa ko sa mga Facebook, ang kakapal ng mukha ninyo, hayop kayo. Issue sa plug. Tapos meron pang mga ano, na mga kwentuhan sa ano, mga comment. Meron pa nga mga vlogger eh. You know, yung, can we not look at it na ng malalim, no? It is just a piece of cloth. Just like the Constitution, it is a piece of cloth. What is important is yung tao, tayo. Tayo ang nagbigay ng inspirasyon at buhay sa plug na yan. Naputya, wine-wave mo ngayon sa Scarborough Shoal, sa BRP Sierra Madre. Why? Because it represents all 119 million Filipinos. It represents the Philippine democracy. It represents every bit of Filipino that we are. And here we are, ninanakawan na tayo't lahat. Binabastos na tayo. Reason for the rally. Reason being for the Mesog rally all over the country, all over the world. And here you are, ang ibabato nyo. With plug. Tarang hayop kayo. Samantalang sa mga kampo, minsan may makikita kayo, o sa eskwelahan, meron kayo makikita mga na plug na naiwanan sa ano. Nanto ko kayo. Even our government violates it, no? Hindi nang dapat pag-usapan. Ang pag-usapin ninyo is yung right ng taong bayan. Hindi nyo ba naintindihan yung right ng taong bayan? Kaya nagkaroon ng Republic of the Philippines, nagkaroon ng konstitusyon na yan, nagkaroon ng plug na yan, nagkaroon ng lahat ng institusyon ng gobyerno because merong taong bayan na dapat pagsilbihan. Ingay ko Sorry, mga kapitbahay, sorry. And here you are, pagalingan tayo. Girahin nyo yung China, tignan natin, walang alis sa bansa. Girahin natin yung China. Tignan ko yung mga magagaling, mga plug galit kayo. Na yung plug nababasa ng ulan. Putaragis kayo. Bakit yung mga time ba, wala yung plug, binalot natin yung patay. Naduguan yung plug. Mga hayop kayo, yun lang ipupukol ninyo, basang plug. Ginagago na yung bansa natin. Ginagago mga tapos yan. Kayo. Kaya maganda, never again. Martial law, no? Never again. Okay. Mga kapwa kong moderator, sabi ni Bicolanong makulit, delete po natin mga wala sa hulog na comment ng trolls. Sige. Gabero, thank you, Bicolanong makulit. Take the lead. Gaberolas Vlog, kamusta Pinoy Hero? Idol, shout out po from South Korea. Gaberolas Vlog, magsimula ka nga dyan ng FGF Korea chapter, Ikaw na mag-leader dyan, Gaberolas Vlog, Korean chapter, no? At yung kanina sa UAE, kayo na magsimula. Kung sino man yung magasipag dyan, all over the country, I want to hear na si Bukay nagpapanik sa dami. All over the country, 195 countries. Merong FGF, na punuin natin. Hindi nga natin mapunuin 42,000 barangays kasi mga pilos po yung mga Pilipino. Kaya mo.
Magkagera kayo. Sige, declare tayong gera. Tingnan natin. Mga concern kayo sa plug natin. Sige. Tingnan natin. Kayo magwagay-giwayo ng plug natin. Sama kayo sa amin. Samahan nyo ko. Ha? Kayo mga nagsasalita na nabasa yung plug. Punta kayo sa likod ko. Sarap nyo ako. Upakan natin yung mga aggressor na yan. Sinong mga siga-siga dyan na nagmamatigas para na inaapin Pilipino? Sige, upakan natin. Lahat kayo, walang alis sa Pilipinas. Lahat tayo, laban. 119 million Filipinos. Let's all engage into armed conflict. Girayin natin lahat ng gago na umapi sa atin. Wala akong pakialam kung Amerikana, kung ano yan. Ano yan? China. Kahit sino dyan. Paka natin. Anyone who will violate the Filipino way of life, the Filipino perspective, idealism, ideals natin, at saka yung aspiration. Oh, okay na. Oh, okay na. Ginuburgur na naman tayo, no? Okay. Ewan ko, tanongin yung si Inday. Tanongin yung si Inday. Ay, sabi nga ni Duterte, nag-ano si Duterte, di ba? Saan ba yun? Meron siyang sinabi. Sumpisa yata yun, Ito. Kailan pa ba ito? Bago lang, 21 September 2024. Wala namang abuso. Duterte tells PDP he has no problem with Marcos Jr. Ayun naman pala Wala na, tigil na rally. Wala naman pala Sabi ni Digong, style lang yun, style. Digong, style lang yun, style. Davao City, former President Rodrigo Duterte has accused President Marcos Jr. who has accused President Ferdinand Marcos Jr. of doing drugs and his administration of abuse of power, said Friday night, last Friday, Sunday ngayon, that he has nothing to say against the President's governance at this point. In his speech during the National Assembly Minority Party Partido PDP Laban, Davao City, Duterte said that he would be the first to criticize any wrongdoing in the administration. Unahan pa niya si Inday. Hinga. Okay. Wala namang abuso, quote-unquote, wala namang abuso si Marcos na for as long as he maintains yung ganong ugali niya, patawa-tawa siguro, no? Okay lang. I think that I can live with him. Palagay ni President Duterte, I can live with him. I can bend with him. Tede kung tumiklo, parang kawayan with him. But huwag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then military, he said. Marcos doesn't have outright abuses for as long as he maintains this attitude, it's okay. Okay lang pala I think that I can live with him. I can bend with him. Bend with him. Marcos doesn't have, okay, I can bend with him. I can bend with him. Just not like before where there was favoritism, especially with the military. Uy, naulit kasi in-screenshot ko lang. For as long as the government is running in a regular way, wala man tayong problema. Ayun naman pala For as long as government is running in a regular way. Galing ni Duterte, no? For as long as the government is running in a regular way, the government is not running the regular way. Galing ng mama nato, no? Not at the point where I will speak out versus Marcos Jr. Hindi siya magsalita. Bakit? Habulin siya Nahabol na nga siya, di ba? Duterte known for shocking statements that would later be described as an exaggeration or as an expression of frustration, lambasted Marcos earlier this year and through accusations such as illegal drugs. Hindi naman pala totoo yan Used and allegedly pushing for term extension through charter change. Sara Duterte says, never again. Kaya pala isa sa title natin, never again. Dahil sinabi ni Sara, teaming up with the Marcoses. Yun, isa yun. Never again. Sabihin ko na rin,
Sinabi ni Sara yon, kaya tama na. Tama na, enough Marcos. Never again. Never again, Marcos. Never, Amy, wag na, tama na. Tama na, Marcos. Umay na. Binigyan ka ng pagkakataon, Marcos. Pero, binastos mo taong bayan eh. Okay. Speaking in front of thousands of members ng PDP, of which he is the chairman, Duterte said he has not reached a point that he would speak out against Marcos Jr. He has not reached a point that he would speak out against Marcos Jr. Pero, sila Marlica, sila Cathy Binag, sila JM, lahat sila, pati kami, no? Nagsasalita. Basta kinocall out yung mali. Yun yung sa amin ni Bukay. Kinocall out namin yung mali. Ako, I don't have any qualms against Marcos. Serious in that. For me to speak out and say, Mr. President, I do not agree with you. Mr. President, you are wrong, and Mr. President, you stop it kasi hindi na maganda sa bayan. Oh, galing ba? Galing talaga nito. Bakit? Kasi pagka sinitan yan, matatauhan. Pagka natauhan, titigil. So, yung ano yung sinasabi, you do not make sita pagka yung kalaban mo nagkakamali. Kaya, walang kasalanan to, walang problema. Okay to. Sige lang, gawin nyo pa yung ginagawa ninyo. At makita mo, magre-rebelde yung mga tao. Ibang klase talaga to si Duterte. Okay to. Noon ako binasa po siya, sabi ko po siya, how frustrating naman to. Lagi kahit mag-rally, pero hindi mag-rally. Pero wala naman palang problema. Ba't nagra-rally mga tao? Nagpapakabasa sa ulan. Pero come to think of it, you look at it na si Digong, alam na alam niya yung problema talaga. Galit na galit, ngit-ngit na yan eh. Siguro yung una is health niya, no? Kasi, siyempre, may edad na rin siya. Senior na rin si Duterte. Tapos, ayaw niya ipahamak ang taong bayan din. Yun. That's why, in the right time yun yung nababasa ko dyan, in the right time. Kaya nga, walang problema. Walang problema si BBM. Mga kababayan, walang problema. Walang problema si Tamba. O, yan yun, magnakaw pa kayo. Sige, nakaw lang, nakaw. Wala pa naman palang problema. Hindi pa dumadating sa sukdulan no? Ay, nako. Baka magising ka isang araw na nakita mo. Lahat ng tao armado. Tapos hindi kayo patawarin, bibitayin kayo, hihiwa-hiwain kayo, tadtarin kayo sa asarba, sa galit. So, yun yung So, enough of that statement. Sinasabi lang na wala siyang nakikitang mali. Hindi pa umaabot sa sukdulan na ako mismo as President Duterte magsasabi, okay ka lang, gawin mo pa yung ginagawa mo, di ba? Para wag niyong pansinin si Duterte. Pero yung taong bayan, yung mga ibang mga leader, salita, banat ng banat, tirada ng tirada, di ba? Sige lang, upakan niyo pa si Sara. Wala. Tama lang yung ginagawa niyo, yung budget, kinaltasan ninyo, ginawa 700 million. Okay lang yon, from 2 billion to 700 million, okay lang yon. Hayaan niyo magalit na magalit yung tao pagdating ng 2025 na election, kung umabot tayo doon, next year, no? Masiro yung kandidato nyo lahat. Zero kayong lahat, galit ng taong bayan. At pagka dinaya ninyo, may ano na naman ng taong bayan na magalit. May ground na naman. So, ay nako, Pilipinas ko. Wala talaga tayo, Pilipinas. Okay, Mayin. Hindi natin alam, Marian, hindi natin alam kailan. Rose B, hi Sir Dado, watching from your vlog always. Maraming salamat, Rose B. Watching my vlog always, ibig sabihin. Add ka na as moderator. Okay, standard moderator, Rose B, moderator ka na banata mo yung mga walang yan troll. Jenaline P. Bormeo Sisante. Good noon, Sir Captain. Thank you, Jenaline. Patricia Roca, Sir, huwag pansinin yung mga troll. God bless always. Patricio, add as moderator. Sige, ikaw ang pumansin sa moderator. Sa mga troll na upakan. Moderator ka na. Alan D, Captain Dado, thank you. Cledelio Nakano. Thank you sa 800 yen, Maraming salamat. Who is perfect? Number 1, Cap General Sir.
na naginip ako magiging isa kang top official na cabinet ni BP Inday Sara this year. Halinawat, matupad, God willing. Naku, wag naman. Kikita yung mga punerarya. kikita yung St. Peter. Naku, sa dami ng mamamatay. Di ba? Mga kurap. Yung ba yung panaginip mo? O wala, X-rated, no? O general patronage yung panaginip mo. Hindi pwedeng makita, no? Kaya, nakat. Ay, nako. Sana kung kaya ko ng puso ko, no? Mamamatay na yata ako, eh. Misa-misa sumasakit, eh. Thank you. Who is perfect, ano? Thank you sa panaginip. Managinip ka pa. Managinip pa kayong lahat. Timoteo Maturan. Hello, sir. Cap Enrique. Keep safe always watching from Butuan City. Cledelio, thank you, ha. Mga taga-Butuan, maraming salamat. Cledelio Nakano, yes. Never again. You see that. Punta tayo ngayon doon sa bakit never again. I-run down natin, no? Dami nito. Diyos mio. Dami ito. We have the right to defend ourselves, no? Ayan. Tama yan. Masabi ko lang. Tapos ito, natatanda, pinadala sa akin picture. BBM, okay, you are fired. Pinagawa yung tarpaulin yung sinasabi ko. Papipirmahan pa nga lang natin, eh. Yan na, nakatarpaulin na. BBM, you're fired. Sara, lead us now. Yan. Sara, lead us. BBM, you're fired. Okay, no? Yung Aguila, no? BBM, nandun yun, eh, no? Eh, iba kasi sabi, resign, eh. Tayo, BBM, you're fired. Terminated ka. Hanip ka. Ganun ba? Nakakainis ka. You're not... Alam nyo, hindi tayo dapat natatakot sa mga hinalal natin. Kasi yung mali yung notion natin, understandable. Excuse me. Hangin. 300 years under Spanish colonization. 300 plus years, 333 yata, if I remember right. In my social studies, history. 300 plus years of Spanish colonization, mga Indio tayo, mga Praile, mga Kastila, nakabaw lang tayo na. Hindi ka pwedeng makatinga lang ganon. Nakaganon ka lang. To show yung under tayo sa kanila. That's why, out of that history, and then the Americans, and then the Japanese, you can just imagine na we always bow to authority. Yun yung problem natin. Nakaganyan tayo. Ngayon na tayo kapwa Pilipino na. Wala nang Amerikano, wala nang Hapon, wala nang Kastila, wala nang foreign power na nagsasubdue sa atin. At it is our Philippine government na lang. Pilipino sa Pilipino. We still bow down to authority. And we better get our acts together, mga kababayan, mga Pilipino. Itong mga putragis na mga politiko nating inahalan, sinasamantala tayo. Hindi porke ikaw, title mo, presidente ka, senator, o vice president ka, o senator, or congressman, governor, and even barangay captain, mga PI kayo, mga hinayupa kayo. Nakalagay sa Constitution na you should serve. Kaya nga, public office is a public trust, eh. No? So, you should serve. Hindi yung you are above us. No, we are always above you. Hinalal lang namin kayong lahat. President hanggang barangay captain. Nahalal lang kayo. And then we gave the president authority to appoint secretaries and to be conferred sa commission of appointments. Maano sila. Even the military and the police, you're given the ranks, 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, etc., etc. Even hanggang tiniente, you earn your rank. But that does not mean, kahit pataas kayo ng pataas sa ranko, tumataas kayo sa eksena, palapit kayo ng palapit do sa presidente, commander-in-chief ninyo, nasa ibabaw kayo ng Pilipino. Hindi. No? Kalimutan nyo na yon.
gising ang taong bayan. Oh, mga kababayan, makinig kayo sa akin. Gising, gising, gising. We should learn to stand up, no? Na heads up, and then not to subdue ourselves to any president down the line, to any authority na down the line, because we, the Filipino people, are and has always been and is still the authority, no? We are still the authority with regards to the Republic of the Philippines. Yung judiciary na yan, yung legislative na yan, at yung executive na yan, likha ng taong bayan. Kaya yun ay lagay nyo sa utak nyo. You do not subjugate yourself. Magpakailalim kayo sa mga